Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Johnny Tortiba. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So mga ka-Johnny, sa mga bago, sa mga legit subscriber, mga loyal subscriber, salamat po sa pagtangkilik at patuloy na pagsuportan dito sa ating channel. At sa mga newbies naman po, please subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending at sa mga usapang utang na maaring makatulong sa inyo doon sa mga sitwasyon ninyo na maaring makapagbigay ako ng payo o maaring makatulong yung mga masasabihin ko o maaring makapagbigay awareness doon sa mga tao na mayroong maaring mangyari sa kanila para mapaalalahanan kung ano yung dapat ninyong gawin kung sakaling mapapasok kayo sa mga problema na mga gagawin sa inyo na pangharas ng mga online lending app. Pero hindi po lahat yun lahat ng ola. May mangilan-ngilan pa rin po na mga legit na hindi nangaharas. Sabi ko sa inyo, hindi man po lahat. Kaya wag natin i-generalize din yung mga ola kasi meron man talaga naasahan dyan. Pero hindi ko po sinasabi na porket may sinasabi ako na ganito nagiging ano na ako sa mga ola, nagiging mabait. Hindi po. Yung mga mapang-abuso lang po ang ating kalaban dyan, ating mga binibigyan ng tamang payo para sa mga biktima at hindi sa mga ola farmers, sa mga pabiktima. Sana naintindihan niyo po ako. Hindi po tayo against dun sa mga lehitimo o sa mga gumagawa ng legal na paraan ng paniningil. Pero yung mga abusadong lumalabag sa unfair debt collection practices, yun po yung ating kinu-question at pinapaalala sa inyo para magkaroon kayo ng awareness dito sa mga ola na ito. So yun, Black Saturday, Sabado ngayon, ating Holy Week update sa ola. Meron akong pinost kanina na inapprovean doon sa Fight Online Loan Shark mga ka-Johnny. Ito po yun. Nag-anonymous siya pero nakita naman ko yung member ko sino naman yun, kung bago pa lang yung sa Fight Online Shark Loans, yung po yung group o yung page na hinahawakan ko po na binigay sa aking panghawakan na para tumulong doon sa mga biktima rin, tsaka makapagbigay rin ng advice kahit paano ito sa OLA group na ito. So yun, ito yung sinabi niya, permission to post admin. So far nag-go home visit is Digido at Kcom, pero hindi Digido merong, di ba, meron nakasulat sa gilid na may police pa. Linawin natin yan pinagbigyan ko i-post ito at i-approve ko ito kung bakit pinagbigyan para malaman ko kung ano ba yung magiging point of view ng ibang mga OLA victim about dito sa sinabi niyang may police pa. Then tinignan natin kung ano yung magiging nag-comment. Kasi medyo nagkaroon ako ng consciousness dito, yung parang medyo ako dito, medyo parang may police. Para saan yung police? So ito, yung natin mga comment section. Ito yung sa yes, napuntahan daw kasi sa NCR daw po kasi siya nag-home visit naman talaga si Digido basta NCR or Metro Manila area at yung mga malalapit na lugar. So yun, ito naman yung reply niya dun sa isang nag-comment. Not sure kasi yung isa kong friend, teka, wag muna pala ito, iba pala to. Iba pala yung yung comment niya rito. Ito pala, sinugot niya pala ng isa pa. Yung anonymous participant na nag-post is nagdala po ng police si Digido. Ang sagot niya, at ako nagtanong din po, totoo lang nagtanong din po ako doon sa author na yon. At ito nga, meron pa nag-comment, bakit may police? Sabi ng isang nag-comment, hindi pa ako yan. Ngayon, ito, sabi nung nag-post, nung sinabi niya may police daw yung video, wala ako sa bahay ng mga panahong yon. Alam ko hindi pwede sila pumunta agad-agad, dapat barangay muna Mali. Pero linawin natin yan mamaya, no? Sabi nga ng isa nag-comment, kunwaring pulis lang yun. Okay, yan na, pinapakita ko na sa inyo. Ito na po yung tanong ko sa kanya, no? Ang ito sabi ko, sa una, sabi ko is, tanong niya pala muna sa akin dahil nagtanong ako sa inyo kung may pulis nga. Pero sabi ko, bawal tayo. Ang sabi naman niya is, balak ko talaga lumapit na sa attorney niyan kasi nakakagigil. Yung boses kasi mga mid-40s na police. Then yung pinakausap sa aking attorney nasa 50s ata, talagang masasabi mong legit Sabi niya, nakausap pa lang niya, hindi niya nakita ng personal. Ito yung mapapansin yung pinopoint is boses at hindi personal appearance yung nakita niya. Kundi nakausap lang siguro niya sa cellphone. Kaya scary kung paano sila. Pero instinct ko talaga is agent sila. Pero wala. Nakuha na lang yung dapat makuha. It means, baka may binayad siya, di ba? Yun. Dito na ko, sabi ko,
Kaya sinabi ko sa kanya sa reply ko, pakita ko na sa inyo. Unang-una, bawal po makialam ang pulis sa usapang utang. Ibig nyo pong sabihin, hindi nyo nakita ng personal kung pulis at attorney talaga. Kasi by the way you said, is bosses lang nakausap nyo. Di ba? Tama nang yung reply ko, ha? Ito sagot niya. Yes, kasi wala ako sa bahay ng mga panahon yun. Tinawagan lang ako ng parents ko and binigay yung number na need daw tawagan kasi naka-uniform daw sila. Parents ni Loner ng Digido, yung nakausap nung pumunta doon. Medyo lapses na po sa akin yun, medyo may loop na po yun. Kaya nga, medyo napaisip ako ron, bakit hindi nagtanong yung kanyang mga parents doon sa police kung saan siya naka-assign, kung ano departamento niya, at kung pangalan niya, at kung ano yung ranggo niya, di ba? Kasi unang-una kapag gano'n mag-iisip siyempre yung kamag-anak natin na bakit may police. Iisipin niya na may maribang may ginawang criminal offense itong borrower para puntahan ng isang police na kasama yung isang OLA agent, di ba? Tapos may attorney pang sinasabi na yun daw. Then tinanong ko ulit siya, binayaran nyo na po ba? Ang sagot naman ni Anonymous, yung sinasabi niyang participant, yes, pinagbayad sa akin. Baka yung tutukan niya participant is yung principal amount. Tinanong kasi ako kung magkano ang utang ko. Sa sobrang tagal, di ko na maalala. Kaya pinabayad sa akin 6K. Medyo, doon pa rin, medyo may lapses pa rin siya sa akin para dito. Yung sinasabi niyang principal, yes, pinagbayad sa akin. Tinanong kasi ako kung magkano ang utang ko. Doon pa lang mag-iisip na ako na hindi totoong napuntahan ito ng pulis. Gumagawa siya ng kwento. Kasi sabi niya, tinanong ako kung magkano utang. Kasi kung ikaw loaner ng isang OLA o kaya ng kahit anong lending company o kahit sa bahay o sa mga kaibigan mo, tatandaan mo siguro kung magkano yung utang mo, di ba? Para alam mo kung saan magkasingilan, alam mo talaga yung nautang mo in principal amount. Pero ito, wala rin siyang naaalala kung magkano dahil sa sobrang tagal. Ako, matagal ako nagkaroon ng mga utang like sa iyon. Alam ko yung utang ko. Kasi meron ako listahan dito. Pero dahil nga nagkausap naman kami, nagkaroon siya ng discount offer. Kaya nga bumalik sa principal amount yung aking binayaran doon sa iyon. Pero never kong naranasan na may pumuntang lending collection o lending collector na may kasamang pulis. Na may explain ko sa inyo kasi bawal talaga yun. Then tinignan ko yung profile nitong anonymous participant dahil makikita ko naman dahil ako isang moderator. Bagong-bago lang siya sa group. March 27 lang siya parang in-accept doon sa group. Kaya nung tinignan ko, napakalabo ng mga ano niya. Kumbaga parang matagal ng panahon yung account niya. Tapos minsan lang siya mag-post. Tapos may mga picture, baka nanggagaya lang to. Kaya kinuha lang account na ito. Hindi ko rin sure. Tapos nananakot ngayon dito sa All Victims Group dito sa Online Loan Shark. So yun, no? Yung pala medyo mag-iisip na kayo, no, di ba? Bakit di niya maalala? Tapos di man na tinanong ng parents kung ano nga yung rango, kung anong estado, o kung saan departamento ng kapulisan itong kasamang pulis dahil pwede siyang ireklamo doon na sumasama sa isang lending collector, pati yung attorney binabanggit na nakausap niya, kaya daw siya nagbayad ng 6,000 dahil natakot siya at instinct naman daw niya agent. So, saan siya nagbayad? Di ba? Kaya ko lang na binura ko rin kasi nga nagkakaroon ng parang struggle doon sa comment section na agent talaga. Kasi ako napansin ko na rin naman talaga agent siya. Nanggugulo na lang ito para matakot yung mga lending, mga OLA victims na naka-member dito sa ating group. So ngayon, alamin natin bawal yung pagsama-sama ng mga pulis o yung mga attorney sa paniningil ng utang. Ito po yan, no? There is a law that protects Filipinos from harassment by debt collector agencies. If you are being harassed by credit card collectors or by online lending app collectors, seek help from the government. Ito under the Philippine Credit Card Industry Regulation Act of 2016, otherwise known as Republic Act of 10870, the following are not allowed. Ito. Threatening the debtor about a case filed in court. Ito yung kung saan sinasabihan ang mga may utang na kakasuhan sa korte o naihabla na. Using barangay officials or men in uniform to force a borrower to pay. This is when the online lender or credit card collector solicit the help of barangay officials or police para mapuwersa ang may utang na magbayad. Di ba napakalinaw, bawal. Tapos, going and intruding into debtors' homes to collect money. Ito yung kung saan pupuwersahin ng collector na pumasok
sa bahay para pagbayarin ng utang. Yung po pwersa na hindi katulad sa amin, walang pwersahan na ganap, nakipag-usap. Magkaiba po yung may puwersa at doon sa pinahayaan mo na magkausap kayo para magkaroon kayo ng settlement about doon sa utang. Ngayon, binobomba nung nagpautang ng mga text and messages yung nagkautang, kumbaga text blast, call blast, kung ano, claiming the debtor has a whole departure order or has been blacklisted in NBI, police, etc. Yan sinasabi ko. Pakita ko siya. Aside from Republic Act 10870, the Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP issued Circular Number 454 Series of 2004. Among its salient point is that debt collector are prohibited from engaging unscrupulous or untoward acts. The following conduct is a violation the BSP guideline. Diba? Yung palang pasok na lahat yun sa unfair debt collection practices. Ngayon, kung ginamit yung pangalan pulis at may kasama talagang pulis, sana ay kinuha nga yung pangalan ng pulis na yun at napicturan ng parents kung totoo yung sinasabi ng isang nag-post na ito din sa group, na halata ko rin naman talaga na agent yung galawan dahil siya mismo naglalaglag sa sarili niya mga paliwanag na hindi niya alam yung utang niya at hindi niya nakukuha yung papel na iniiwan ng OLA agent ng Digido na kung saan may kailangan dun ka tatawag sa number na yun at magbabayad ka lagi lamang doon sa loan app. Tapos ang sabi pa niya, di ko lang na-screenshot yung iba na 2 years na raw yung utang niya na yon. O di ba? 2 years medyo tagal na, pero kung ikaw talaga may balak ka na labanan or makipag-legal settlement dito in principal amount, is alam mo talaga dapat yung utang mo at di ka manghula na 6K ata yun, di ba? Yan, mag-ingat po kayo sa mga ganitong klase ng mga post sa mga group, sa mga online victim community pages or groups na huwag kayong basta-basta naniniwala dyan, ha. Pinaliwanag ko dyan sa inyo kung ano yung mga paglabag sa karapatan ng mga OLA agent na magsasama ng police, attorney, kapag kayo sinisingil ng utang, ay bawal po iyon. Yung magsasama kayo. Pwede nyo po kunin yung pangalan ng police na yan kasi kung nagpapanggap po yan, maaaring kasuhan ng usurpation of authority o paggamit ng mga government officials para ipanakot para makapaningil lamang po ng utang doon sa mga borrower, lalo na sa mga online lending apps, sa mga lending companies, pati na rin sa mga credit card collector. So yun mga kadyan, sana nakatulong itong aking update ngayong Sabado de Gloria at maging maganda po sana ng inyong araw at muli marami pong salamat at ito ang inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.